I go back to 2013. Kasi yung, as we experience no, yung first, yung afternoon, yung simula ng conclave, isang vote lang ang nagagawa doon. Kasi nga, mahaba na yung oath-taking, and then, nung nakita ko yun, ganito palang kahaba. Noon kaunti pa kami, 119 lang kami. Ngayon, 133. Yun, tama. Pero noon, natagalan na ako, no? Sabi ko, bukas, 2 votes in the morning, 2 votes in the afternoon, who knows, baka ganong katagal, mga ganon. Nagdala ako ng candy. Para kung kumukulo ang tiyan mo, hindi may candy. Hindi pagka, ko ng balot ko, pag upo ko, kain ako na isang candy. Yung cardinal na katabi ko, inano ako, sindi ko. In Italian, sabi niya, kaya portato nila Sistina. Ano raw ang dinala ko sa Sistine Chapel? Sabi ko, candy, caramel. Ma questo ragazzo, this little boy, sabi niya, bringing candies in the Sistine Chapel. Sabi ko, haba-haba ng minsan nagugutom ako. Ganyan. Tapos sabi niya, meron ka pa bang isa? Bigyan mo nga ako. Ay ko, kumari ka pa. Taga Colombia. Kaya pag nakikita kami hanggang ngayon, yun na naalaala niya. Pastor Ragazzo, this small boy. No, I can't niya. Tapos nung na-elect na si Pope Francis, yung Cardinal Deacon na mag-a-announce at the time, si Cardinal Torang, meron siyang Parkinson's. Tapos yung speech niya medyo affected. Nung papalabas na kami, tapos sabi niya sa akin, kumapit sa akin, sabi niya, natakot ako, baka hindi marinig ng mga tao ang boses ko, baka hindi malinaw, sabi ko, kalmado ka lang, Eminence, kalmado ka lang. Dumukot ako na naman ng candy. Diba? Kumain ka ng candy. para ma-relax ka. Ngayon din, lagi ako may baong candy. Meron na naman ako. Ikatabi ko nga si Cardinal Prevost. Ganyan. Nung humihinga-hinga na siya ng, gusto mo ng candy? Gusto mo ng candy? Niya, sige, bigyan mo ako ng isa. Yan yan ang unang act of charity ko sa Pansa Santo Papa. So may mga ganong moments.